So, ganun po minamahal, no? Marami ang tinawag ko, konti ang pinili. Yun ang pinaka-key verse natin. Pero ang ating aralin, purposes of being chosen, no? Kaya na kailangan layunin ng pagpili, maunawaan natin. Sabi rito, to believe. Unang-una, to believe. Bakit ka pinili ng Diyos? Bakit ang pinili ng dakilang Diyos? Ang sabi rito, to believe. Para tayo po ay maniwala. Mamati tayo. Amen. Ating supporting verse, Acts chapter 13, verse 45 to 48. Surat dagiti Aramid, kapitulo 13. versikulo 45 hanggang 48, mas titi manana. Amen. Yung dagiti Hudyo, iti nakita da dagiti adu at tao. Napnuda iti ago, ket sinupyat da sasawen ni Pablo, ket nagtabao da. 46, ket da Pablo ket Bernabe ket kinunada sa bibilig. Masapol at isao ti Dios may palawag kuma paumuna kita kayo. Ngem tangay paidinyo ket ipatuyo adi kay may kari itibiyag ngagnanayon. Adtoy in kami kadagiti hentel. Takasta ti imbilin kada kami ti Apo. In kabil ka Kristo amay sa asilaw dagiti hentel. Takno sikat ipakaysa sa lakanan, aging ganay ti umto iti 48. Ket kadagiti hentel iti nangigda daytoy. Nagragsakda ket inday dayaw da isao ti Dios. Ket namati da amin dagiti natudingan iti biag nga agnanayon. Amen. Palabanan sa niya po Diyos. Sundan natin sa Tagalog para maunawaan natin. Amen. Praise the Lord. Ako itong gawa, kapitulo 13, talatang 5-48, dahil sa sinasabi, natapwat na makita ng mga Hudyo ang karamihan ay nangapuno ng kapanaghilian at tinututulan ng mga bagay na sinalita ni Pablo at nagsipamusong 46 at nagsipagsalita ng mga katapangan si Pablo at si Bernabe at nagsipagsabi, kinakailangan salitain mo ng salita ng Diyos sa inyo, yamang inyong itinatakwil at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat na walang hanggang buhay. Narito kami ay pasa sa mga hintil, 47, sapagkat ganito ang pinag-uutos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hintil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-huli ng hangganan ng lupa, 48. At nang marinig ito ng mga hintil ay nangagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos at nagsisampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. The Lord is His word at isang para sa iyong salita. Sa Book of Acts, hallelujah, praise the Lord, verse 13, 45 to 48. But when the Jews saw the multitude, they were filled with envy, and spake against those things which were spoken by Paul, contradicting and blaspheming. Then Paul and Barnabas was bold and said, it was necessary that the word of God should first have been spoken to you, but saying you fought it from you, and judge yourself unworthy of everlasting life. Lo, we turn to the Gentiles, for so hath the Lord commanded us, saying, I have set thee to be a light of the Gentiles, that thou shouldest be for salvation unto the ends of the earth. And when the Gentiles heard this, they were glad, and glorified the word of the Lord, and as many as were ordained to eternal life believe. Amen. So sa pangangaral ni Pablo at ni Barnabas, marami rin pong kontrapelo. Amen. Kinokontra, against. Amen. Sa kanilang pangaral. Kaya sabi nga niya, mahal ni Pablo at Barnabas, yung salita ng Diyos dapat daw po ay unang-una ipangaral sa mga Hudyo bago sa mahintil. Pero mga Hudyo, handa nga na mati. Amen. Kaya sabi rito, minamahal, mapangkabilaan niya dyan hintel, kasi doon kami tinalaga, inutusan ng dakilang Diyos. Noong napakinggan ngayon ng mga hintel, minamahal, yung salita ng Diyos, naniwala sila. Amen. Kasi sila pala, babagamat hintel, ay karapat dapat din magmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya gusto yun ang unang layunin. Kasi napakipili sa atin, sabi rito, to believe, para maniwala tayo na tayo po ay mayroong buhay na walang hanggan at nabiyag na nanayon tayo na as long as natin ang serbigin niya mo Diyos. Amen. Amen. Para tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at magkaroon tayo tinatawag
Amen. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Surat may kadwa nga taga Salonika, kapitulo 2, versikulo 13, kastoy ti kunana. Ngem mi ti agyaman akan kanayon iti Dios. Gapo kada kayo makapsat nga dungdungwen ti Apo. Agsipod ta pinili na kayo ti Dios. Nanipod iti kunganay amay paay iti panakaisalakan, babaen iti panaka santifikar espiritu, ket ti pamati iti pudno. Amen. Amen. Sa aklat ng ikalawang Tesalonika, kapitulo 2, talatang 13, ganito ang sinasabi. Ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahiran sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula sa ikaliligtas, sa pagpapabanal ng Espiritu, sa pananampalataya sa katotohanan. Amen. The Epistle of Paul to 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because of had from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit in belief of the truth. Nagpapasalamat daw si Pablo sa mga taga-Thessalonian brethren sapagkat ang sabi rito sila rin po ay pinili para magtamo ng kaligtasan. Amen. Amen. Sa pamagitan ng pagpapanal ng Espiritu at paniniwala sa katotohanan. Kaya sa halaman sa Diyos, meron tayong ginamit ang ating magulang sa Malapinon, nangaral ng katotohanan, ebanghelyo ng katotohanan, naniwala tayo. Ngayon tayo po ang sakto ay naniwala, meron tayong kaligtasan ng ating kaluluwa, meron pa tayong eternal life. Amen. And secondly, sabi rito, to make sure of our salvation. Para masiguro mo ang iyong kaligtasan. Masiguro natin ang ating kaligtasan. 2 Peter chapter 1 verse 10. Di may kadwa surat ni Pedro, kapitulo 1, versikulo 10, kastoy ti kunana. Gapuna kakabsat, agriing tayo iti adda, pa iti panagpatikir iti panakaawis, ken panakapilyo, tano aramidin nyo dagitoy abanag, di kay ito maikalbo. Amen. Yeah. Sa Tagalog, sundan po natin. Sa aklat ng unang Pedro, kapitulo 1, talatang 10, ganito po sinasabi. Kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkakatawad at pagkakahiran sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo mangangatisod kailanman. The Epistle of Peter, 2 Peter chapter 1 verse 10. Wherefore the rather, brethren, give diligence to make sure your calling and election sure. For if you do this thing, you shall never fall. Sabi rito kung atin daw pahalagahan. Amen. Give diligence. Sabi rito, pahalagahan natin, bigyan ng importansya ang ating pagkatawag sa atin, pagkapili sa atin. Una na dito yung kagsat, maarabitin tayo dito, hindi tayo nga may kulbo. Hindi na kailangan na pala, pakahalagahan po natin, ipatid kayo, ibigyan natin ang importansya, hindi pa nakaawis ni Apo kada tayo, yung pagkapili ni Apo Diyos kada tayo. Amen. Kaya gusto mo, para masiguro natin ang ating kaligtasan. Sapagkat nasabi na supporting verse, kahit ay kay inaaway, hindi ka nangangamba, hindi ka nag-aalala, kaya sabi rito hanggang naabutin, kani Apo Diyos, saranayin na kayo. Amen. Isaiah chapter 41 verse 9 to 13. Surat Isaiah, kapitulo 41, versikulo 9 hanggang 13, stiti kunana. Sika ang inibig ko, manipod ka dagiti pungto, tinaga, ket iniyabak, nanipod ka dagiti sulina. Ket inunakin ka, sika, ti adibet ko, pinili ka, ket di ka imbilen. Di ka abutin ka, daakin ka, di ka kulayaw ta siya ti Diyos mo. Papiksay kanto, wen, tulungan kanto, wen, tapayain kanto, iti akikan nawan nga ima, di kinalintek ko. At to'y amin dagiti gumurakin ka, maibabay danto, ket may rurunda, dagiti makisupyatin ka. Kasdanto, lawan ken mapukaw da. Sika sa pulen to, ida, ket di ka maimarakan, may sarakan. Uray pa'y dagiti makisupyatin ka, dagiti manggubatin ka, agbalindan to akas laawan ken kas
may sa abanag nga awan ti kapapaayan na. 13. Kasyak ni Apo Diyos a Diyos mo. Mangten gilto iti akin kandawan nga imam. Munakin ka, di ka buting. Bandang kan na kanto. Amen. Yan. Siya ba? Kaya masigurado mo kasi may pangako ang Diyos. Amen? Di Tagalog ulit tayo. Sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 41, talatang 9 hanggang 13, ganito ba sinasabi? Ikaw na aking hinahawakan mula sa wakas ng lupa, at tinawag kita mula sa mga usok niyaon, at pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka, at hindi kita itinatakwil. Sa 10, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang manglulupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng aking kanang kamay, ng aking katuwiran. 11, narito silang lahat na nangagagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito. Silang nakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mga papahamak. Sa 12, iyong hahanapin sila at hindi mo mga susumpungan. Sa makatwid bagay silang mga nakikipaglaban sa iyo. Silang nakikipagdigma laban sa iyo ay papanaw at gaya ng bagay na wala. Sa 13, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay hahawak ng iyong mga kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matatakot, aking tutulungan ka. Diba? O sigurado, no? Kaya to make sure of our salvation, masiguro natin ang ating kaligtasan, no? To whom, Book of Isaiah, chapter 41, 9-13, to whom I have taken from the ends of the earth, and called thee from the chief men thereof, and said unto thee, thou art my servant. I have chosen thee and not cast thee away. So yung mga Israelite, sila daw po ay mga chosen people of God. Tayo rin po naman ang kilala sa Diyos, no? Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Kaya mahirap din sa Ilocano. Pigsa, wala na. Tagalog yun, bukol na. Amen. Amen. No? Pero sa atin, kaya kirid, lakas. No? Amen. Kaya mahirap pagsabayin yung Ilocano, pigsa. Ilocano kayo eh. Amen. Kasi pigsa sa Tagalog, sa Bali, bukol pa dahil yan, no? Yung ating lakas, no? Sa Ilocano, yung ating kalakasan. Ikirid tayo, ipaay ni Apo. Amen. Kaya huwag daw tayong matakot, no? Alalayan tayo, tingnan ang kamay ni Apo. Behold, all they that will incense thee against thee, shall thou be ashamed. Yung daw nagagalit sa atin, no? Shall thou against thee shall be ashamed and confounded. Mahihiya sila, malilito. They shall be as nothing. Sila rin po ipapanaw. And they shall strive with thee shall perish. Thou shalt seek them and shall not find them. Even them that contended thee with thee, they that war against thee shall be as nothing, and as a nothing of note. For I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, fear not, I will help thee. Oh. Kita nyo, ating beloved pastor, pati cold prayer warrior, maalala yung mga kapatid, pumunta sila ng Talipaw. Sabi no, hindi na sila lalabas pa ng buhay, no? Pero hindi na ngamba, hindi natakot ang mga pastor. Alam niyang ililigtas sila ng Diyos. Amen. Amen. Kahit na sila ay pantanggang barili, tagain ng Chris, no? Pero hindi tumatalab, no? Amen. Kaya ganun po yung pagliligtas ng Diyos. Hindi lamang sa kaligtasan, sa salvation, sa tinatawag na salvation of our soul, bagkus pa din sa kapahamakan na dumarating sa buhay ng tao, itirabaw tinaga, ang Diyos yan, mga kapatid, masiguro natin, kaya tayo niligtas ni Apo Diyos. Kaya tinuruan tayo ng ating magulang sa mga Pinoy, kapag ikay nasa kapahamakan, disgrasya, sumigaw ka na ng hallelujah, praise the Lord, amen. May salakan na tayo ni Apo Diyos. Nasunod niyo pa ako, kapatid? Ayan. And thirdly, to do good work. To do good work. Para gumawa ng mabuti. Ephesians chapter 2, verse 10. Surat ni Pablo kadagiti ti Efeso kapitulo 2 versikulo 10 kastiti kunana. Kada tayo arabiden na tayo ana parswa ken Kristo Jesus amay paay kadagiti na imbang arabi. Isuda nga insagana nati Dios iti tatlo magmagnatay kuma kadakwada. Amen. Amen. Sa aklat mga Efeso, Kapitulo 2, talatang 10, ganito pa sinasabi,
Sapagkat dahil kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos nung una upang siya ay ating lakaran natin. The Epistle of Paul to Ephesians, chapter 2, verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good work, which God hath before ordained that we should walk in them. Tayo na po ang kanyang gawa. Amen. Amen. Pinasyaat niya arami, no? Tinalaga raw bago pa. Sabi ng kausad ko, sabi nito, at para tinalaga tayo para lumakad tayo dijay. Kasi nung araw, ang mutay na grabe tinasyaan, alam kang saan may limitasyon. No? At ang limit na. No, aramitan natin na siya at ipada tayo tao, pakita tayo, mati na siya. No, mati aramid na ipakita ka na tayo, mati pakita tayo. Ganon tayo ng araw, di ba? Amen? So, kung ano pinakita sa ng tao, binabalik mo. Pag mapangit, ginagawa mo pinapangit. Wala siyang, no, may limit siya. Pero ngayon, sabi nito, wala nang limitasyon. Amen? Kasi tayo ngayon ay gawa. Amen? Ni Kristo. Yung adinasya niya, arami niya po sa Kristo, as a believer, as Christian, yun din po ngayon ang ating ginagawa. Amen. Amen? Kung baga mabuti kasi sa akin yan, mabait sa akin, kaya mabait din ako. Pag salbahe yan sa akin, salbahe rin ako. Ganun na magkatira tayo ng araw, di ba? Amen? O, nililimitahan mo. Pero rito, pag Kristiyano raw tayo, wala nang limitasyon ng paggawa ng mabuti. Amen? Dahil tinuruan tayo ng dakilang Diyos. Amen? Kaya po sa pusuon. Colossians chapter 3, 12 to 13, down to 15. Isurat ni Pablo kadagiti taga Colosas kapitulo 3. 3 versikulo 13, 12, 13 down to 15. hanggang 15 kasi Bakit 15? agkawis kayo ngarud kas kadagiti pinili ti Dios sa sakto kinayayaten iti maysa puso anaasi iti kinaimbag tinakim kin kinapakumbaba iti kinaimana kin iti nabayan apa nang ituret 13 nga ginanos kayo ket agpipindakawan kayo luti siya sino man adda pangidaruman na iti sabali kas iti pannakawan iti apo kada kayo kas ta kayo met ket 15 ket agari kumakadagiti puspusiyo iti palna ni Kristo isumet ang nakaawisan nyo iti maymaysa abagi ket sa iyaman kayo kuma. Amen. Yeah, praise the Lord. Aklat ng Kolosas, Kapitulo 3, talatang 12 hanggang talong sa 15, ano pa sinasabi? Mag-agbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, at ng pagpapahinahon. 13, magtiisan kayo sa isa't isa, at magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. 15, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na di ay tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Amen. So yun po yung mabuting bagay na siya at niya aramid. Yun yung mabuting gawa na ipinapagawa sa atin. Amen. Base po sa banal na kasulatan. The Epistle of Paul to Colossians chapter 3, 12 to 13, down to 15. Put on therefore as the elect of God, holy, beloved, bowels of mercy. Meron kang, sabi ito, pusong mahabagin. Amen. Kindness, sabi ito, kagandahang loob. Humbleness of mind. Managpakumbaba yung panunod tayo, hanggang natangsi. Amen. Meekness, sabi ng kausap ko dito, pagpapahinuhod. Amen. Long suffering, kaamuan din pagpapahinuhod. Forbearing one another. Sabi ito kausap ko, magtiisa ng bawat isa. No? And forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgive you, so also do so. Kahit na po minamahal ay merong sumpong. Kaya may sumpong. Amen. Amen. Yung bawat daw isa, may sumpong, no? Sabi sa Tagalog version, pag may sumpong daw bawat isa, hindi na kailangan daw magpatawad tayo. Kagaya ni Kristo, pinatawad tayo. And let the peace of God roll in your heart. Pagkahari daw sa puso ngayon ng mga believers, ng mga chosen people of God,
ang kapayapaan sa puso. Amen? To the which also ye are called in one body, and be ye thankful. Sapagkat tayo tinawag sa isang katawan. In short, mga batid, isang lugo po natin, Jesus Marcuse, isang lugo. In short yan, mga batid ko, iisa yung ating pastor, iisa yung ating grupo. Amen. Amen? Bagamat meron dito sa Tagutin, Canton, Narbacan, meron sa Bigan, pero isang katawan lang yon. Amen? Amen? Isang lugo lang tayo. Amen? Kailangan daw nandun yun, and at the same time, amo tayo di atyaman. And be thankful. Ano pasalamatan natin? Napagtagumpayan natin kahirapan, pagsubok, pag-uusig ng mga tao sa atin. Papasalamat tayo para nagbigay. Hindi kapag binigyan ka, sabi mo, ang mga naimas ni luto na, magtagpay na, natin karubak. Hindi gano'n. Pag narinig ang kapitbahay mo, di ka na bibigyan, no? Di ba? Isang lang garutin, nagkuyaw pa, wala na, di ba? Di ba? Okay lang daw, be thankful. Amen. Amen. Especially ngayon, kapsat, malapit na ang Christmas. Nako, sigurado, pag may nagbigay sa inyo, salamat. Amen. Lalo pag exchange gift na, di ba? Maalala ko yung sa apayan, ang exchange gift eh. Ang kapatiran, bumili ngayon ng bagong-bago pang regalo niya. Yung na-exchange gift niya, kapsat ko, galing daw sa UK, ukay-ukay. Naku, ang sama ng loob. Ibig sabihin, salamat. Pinibigay yung kapatid niya. Di ba? Amen? Nagreklamo. Pinili ko brand nyo. Sa kanya galing UK, ukay-ukay. Di ba? Oh, pasalamat, di ba? Yan daw po yung to do good work nasa banal na kasulatan. Amen? Amen? And pang-apat, sabi nito, to witness for others. Maging saksi tayo para sa iba. Acts chapter 9, verse 15. Surat dagiti aramid, Titulo 9, versikulo 15, kasto iti kunana. Ngayon tinunakin ko na ni Apo. Ti Apo, ingka taday iti baso anapili amay paay kanya. Ang mangipan iti nagat ko. Iti sangwanan dagiti hintel, dagiti ar-ari ken dagiti anak ti Israel. Amen. Aklat ng mga gawa, Kapitulo 9, talata ng 15, ganito po sila sabi. Tatapot, sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat siya sisiglang hirang sa akin, upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga Hintil, at ng mga hari, at ng mga anak ni Israel. Amen. Yeah. Book of Acts chapter 9, verse 15. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me. Dito mga kapatid, ang tinutukoy na chosen vessel ay si Pablo. Inutusan ang dakilang Diyos si Ananias para ipag-pray si Pablo sapagkat sa kanyang paglalakay patungo sa Damasco, siya po ay tinamaan ng silag ng araw na bulag siya. Kasi siya po ay persecutor of Christian during that time. No? Kasama niya mga pari. Amen. Kumbaga si Pablo ng araw eh, Alipores si Pati. Amen? Kontrapilo sa mga Kristiyano. Amen? Galit na galit siya. Mayroon siyang authority, kapangyarihan, no? Mayroon siyang sulat galing sa mga pare. Huhulihin ngayon yung mga Kristiyano. Habang pupunta siya ngayon, bigla sumikat ang araw ng maliwanag, kumama sa mata niya, on the spot, bulag siya. 3 days di siya kumain, mga kapatid. Nung ipinag-pray siya, nakakita. Oh, amen? For he is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles and kings and children of Israel. Kaya nga sa ko, nung naging Kristiyano na si Pablo, pinapakita niya at pinakilala niya na siya po ay nakakilala sa ating mga Pinoon. Amen? Pinapakita niya ngayon at pinakilala niya, pinapamahagi niya kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanya at sa mga tao. Amen? Mga Kristiyanong lumalapit kini Apo. Kaya sabi rito sa to witness for others, para maging saksi tayo sa iba. Amen? Kasi sabi ng Bible true witness never lie. Amen. A false witness, sabi rito, utter lies. Yung daw, bula ang saksi at adulterate na kinalubog. Kaya sa atin, makita nyo sa part ng ating gawain, regular gawain, Bible study, anniversary crusada, makikita nyo kung sa to, especially sa church, napakahabang portion ang testimony. Amen. Amen. Kaya dito mapapakinggan mo, napakaraming
himala, ginagawa ng Diyos. Ganun daw po ang nararapat. To witness for others. Amen? Maging saksi tayo para sa iba. May bahagi natin, may share natin. Acts chapter 1 verse 8. Surat dagiti Aramid, dagiti Aramid, Kapitulo 1, versikulo 8, kasi unana. Ngem umawat kayto, ti panakabalin, ito umay kada kayo, in Espiritu Santo. Ket da kayto, ti saksi sa Jerusalem, ket iti so amin at Judea, ket Samaria, ket aginggana ti ungto ti dagain. Sa Aklat mga Gawa, Kapitulo 1, katang 8, ganito po ang sinasabi. Hallelujah. Datapwan, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-huli ng hangganan ng lupa. Amen. Praise the Lord. Book of Acts chapter 1 verse 8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Yan daw po yung mga apostol, sila na po ay maging saksi ng dakilang Diyos. Tayo rin po, minamahal, ay maging saksi kapag nakita natin at sa gawain natin napakaraming himala sa buhay mo, sa buhay ko, amen, sa buhay ng ating magulang sa Panginoon. Kumilos po ang kapangyarihan ng dakilang Diyos at nanarabin ni Apo Tibiat kayo. Yun po yung ating ma-share. Amen. Amen. Sabi to witness for others, maging saksi ka. May bahagi yung kabutihan ng Diyos, hindi yung maging marites ka. Iba naman yung marites. Amen? Kasi kapag mayroong marites, naturalmente mayroon ding kausan ko soul. Para soul. No? No? Ganun yun. No? No? Marites para soul. Amen? Ganun yun. No? Pero kapag ang isinir natin ay kabutihan ng Diyos, anong ginawa ni Apo Tibiak kayo, ay nagawa pa natin tungkulin natin as a believer, as a chosen of God. Amen? 2 Timothy chapter 1 verse 8. Ti may kadwa surat ni Pablo, ni Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 8, kastoy ti kunana. Di kayo ngayon ibain ti panakat pagpaniknek iti Apo tayo, ken kanya met abalod na. No di ket makipagsagaba ka kadagiti rigrigat, gapu ti ebanghelyo kas mayan nurot, iti panakabalin ti Dios. Amen. Sa Aklat ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, talatang 8, ganito ba nga sinasabi? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Huwag mo nga ikahiya ang pagpapatutungo sa ating Panginoon. Hindi ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Praise the Lord. The Epistle of Paul to 2 Timothy chapter 1 verse 8. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the affliction of the gospel according to the power of God. So huwag daw nating ikahiya at yung ibabain. Amen. Ipagpaniknik kiniahapo tayo. Way sulod, no? Kaya yun po, no? Pang-apat yun. Pang-lima, malapit na tayo patapos, to be fruitful, para maging mabunga. John chapter 15 verse 16. Surat Iwan, Kapitulo 15, versikulo 16. Kastoy ti kunana. Da kayo, di dat pinili, ngem siya pinili kayo. Ken inkabil kayo, tapnoin kayo, ken bunga kayo, kuma. Ken ibunga kayo, manayunan kuma. Tapnoy ti amin adawatin yun to, ken ama, itinagan ko, ited na kuma kada kayo. Amen. Palapakan tayo sa niya po Diyos. Hallelujah. Sa Aklat ng 1, Kapitulo 15, talatang 16, ganito ang sinasabi, ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko, at akin kayo inihalal, upang kayo'y magsiyawon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anong inyong hingi sa Ama, sa aking pangalan ay may bibigay sa inyo. So, Book of John chapter 15 verse 16, ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whosoever shall ask of the Father in my name, He may give it you. So, sabi ko, to be fruitful, para maging mabunga ang ating spiritual life,
ang ating paglilingkod at para tayo makapagdala ng kaluluwa sa paanan ni Apo Diyos. Amen? O kung hindi nabunga yung gawain dito sa Ilocos, awan titagudin, awan kandon, awan narbakan, awan bigan. So, ang Ilocos, ibig sabihin, mabunga. Kasi 4 na yung gawain natin. Amen! Kaya, Lord, ang ating mga pastor, mabunga rin siya. Bakit? Ang dami natin, bunga na kanyang panalangin. Amen! Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon, meron na sa iba yung dagat. Kaya pag nakita mo yung logo natin, nakalagay dyan, international na. Oo, di ba? Amen? Kasi marami na tayo bunga ng panalangin, sakripisyo, ang ating magulang sa Panginoon. Nasundan niyo ba ako mga kapatid? Tarusan ba? Amen? Natarusan tayo at saka awatable, naawatan kayo. Amen? And lastly, we should be holy and without blame before Him in love. Kinakailangan maging banal, awan dungis na itiaya. Amen? Isa lang po. Ephesians chapter 1 verse 14. Dalawang versikulo na lang tayo. Surat ni Pablo kadagiti taga Efeso kapitulo 1 versikulo 4 kastoy kunana. Kasi ti panangpili na kada tayo kenkwa na Kristo iti saan paya na bangon iti lubong. Tapno agsanto tayo ket awan ti pakapilawan tay iti sangwanan na ine. Yan. Ano? Sa aklat ng Efeso, Kapitulo 1, talatang 4, ang sabi mga labanan ng kasulatan, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya bago itinatagak sa libutan, upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Yeah, so the epistle of Paul to Ephesians chapter 1 verse 4, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, bago pa raw po naaramin tirubong, pinili na tayo ni Apon, that we should be holy para tayo raw po maging banal and without blame before Him in love. Awat itulaw na itimatang ni Apo Diyos nga agati aya. Amen. Amen. Kasi sabi rin, charity, bound of perfectness. Kasi ang pag-ibig, ito ang tali ng pag-ibig, perfecto. Amen. Colossians chapter 3, verse 14, last verse. Surat ti Colosas kapitulo 3 versikulo 14 kastoy ti kunana. Ket kang runaan kadagitoy abanbanag at kawis kayo ti ayat. Isu ti singgalot iti pannakan anay. Amen. Yeah, palapakan niya po Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Aklat ng Kolosas, Kapitulo 3, talatang 14, at sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mga bihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Amen. Praise the Lord. Yeah, no? Epistle of Paul to Colossians chapter 3, verse 14, and above all things, put on charity, which is the bound of perfectness. Sa lahat daw ng bagay, kailangan nandiyon ang pag-ibig sapagkat ito ang tali ng pagiging perfecto. So, naunawa natin aralin, purposes of being chosen, layunin ng pagpili, to believe para tayo maniwala na tayo ay merong kaligtasan, may buhay na walang hanggan, kaya tayo baguhin ng Diyos, kaya tayo pagpalain ng Diyos, to make sure of our salvation, para masiguro natin ang ating kaligtasan, physical destruction and spiritual destruction man, to do good work para tayo gumawa ng mabuti, agarami tayo na siya, at to witness for other para maging saksi sa iba, to be fruitful para magbunga ang ating spiritual life, ang ating paglilingkod, makapagdala rin tayo ng kaluluwa sa paanan ng Diyos, at we should be holy and without blame before Him in love, para raw tayo ay maging banal, awan tulaw na, sabi ng kausap ko, sa harapan ng Diyos na mayroong kung tali ng pag-ibig. Amen? Tayo po ay umawit, kamsat, ikaw ay hinirang. Praise the Lord. Kaya hindi po sa mga awit at manong to, ikaw ay hinirang. Praise the Lord. Paghihirap ba Amen? o pagsubok ang umahad Kaya minamahal, habang sa inangulang iyo. ikaw ako, hinirang pinili ng Diyos, may layunin. Hallelujah. Hindi naman para maging palamutin na sa liputan ito. Umusing na Pagkos kami ang pero dapat ang sa'yo gagamitin tayo. Hallelujah! 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 ka magpatuloy. Ang tawag ba niya na walang hanggan?
sa ating mga pangalangan, hindi dawat ay kiniapo. Hallelujah. Ang mga langit at tinagan mga puso sa prospero ng magulang namin sa iyo, ang beloved na children, pagkukulang pagkasala na pausahin, patawaran mo kami, tinigasaban, iwan mo sa sao, pagbubuhang mga puti biyag mi, alam Pinoon, yun at po pagpalang kamay, abutin mo, tikasapulan, ito galmay sa kana kami, solbaran na problema mi, paipagamapot, hindi masakit mi, kana kami tipik sa kirit pabiligin, kaya ngayon naman po, hindi pangmati mi sa mga bagay, gusto kami mahirap, yung parang kasing para Pinoon, hallelujah, pagkalabong biyaya, pagpapala sa bawat sa amin, materially, financially, physically, spiritually, patuloy mabuti lagi karuba may kababayan, gupumpisya ng sibdab mo, kasama namin mana, na patuloy magliling ko sa iyo para kami magpana ng kaligtasan at buhay walang gaan, patuloy kami turuan, malapinoon, naggumanap sumunod ang ayos ng kalooban, sa pangalan ni Jesus, amen po isunod, hallelujah, hallelujah, mga batid sa ating masiling, sa pangkalatang panalangin ng magulang namin sa iyo, aming sama-samang sinasaway, ang mga karamdamang cancer, leukemia, diabetes, pagkabulat, pagpipigi, high blood, diabetes, arthritis, skin disease, kahirapan, bisyo, kalan, nagnatrangkas, tumubo, kawan kaaway, pagsinayos ng lahat sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise God! Amen! Pati tayo ni Apo Diyos. God bless you po mga batid at tayo po kumader. And let us shout and jump 3 times, jump shout. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise God! Amen! God bless you po na ipagkamalang. We love you so much. But Jesus loves you more. And more. Amen! Praise the Lord! Praise God! Hallelujah! Sa ating po announcement, praise the Lord, praise God. Hallelujah.